huli, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo rito. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatanungin kita, anong parusa? Ayan. Hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga taga Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng makakapanood po ng video reaction na ito. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan at ligtas anumang kapamakan. Bardagulan ng mga kaibigan ang nangyayari sa Senado ngayon simula nung maupo itong si Idol Raffy Tulfo. Si Senator Raffy Tulfo. Akala ko ang bardagulan ay dito lamang sa social media, sa mga content creator na meron silang hindi pinagkakasunduan kaya nagkakasagutan at nagkakalakasan sila ng boses, di ba? Pero sa Senado mga kaibigan, parang wet market na ang nangyayari. Simula nung maupo si Senator Raffy Tulfo. Diyan natin narinig yung mga salitang stupid, yung salitang inutil ng paulit-ulit at Poncio Pilato, diba? At kung ano-ano pa. Kaya para sa akin, ang Senado sa ngayon ay wala ng formalities, mga kaibigan. Hindi katulad ng mga nakaraang batch ng mga senador. At ito na nga, galit na galit siya dito sa kasambahay law. Nagtataka lamang ako kung naiintindihan ba o binasa ba ito ni Raffy Tulfo yung nakapaloob na dyan sa batas na kasambahay law. Diba? At isa pa sa pinagtataka ko, nung time ng hearing na ito, alam niya ba kung sino yung author ng kasambahay law? Nakatabi niya mismo si Jingo Estrada, mga kaibigan. Katabi niya mismo, parang sinabi na rin ni Raffy Tulfo na stupido itong si Jingo Estrada. Kasi nga, siya yung principal author ng batas na ito na kasambahay law. At alam natin mga kaibigan na ang kasambahay law, maraming na itutulong yan sa mga employees. Diba? Tapos pipintasan lamang ni Raffy Tulfo ng stupid ang batas na ito. At pinag-aralang itong mabuti mga kaibigan ng mambabatas bago pa umupo itong si Raffy Tulfo. Bago pa siya naging senador. Pinag-aralan itong mabuti. Diba? Tapos ito na nga, nakaupo siya at senador na siya, pipintasan lamang niya ng stupid ang batas na ito. Kasi kung nabasa ito mga kaibigan, kung alam ni Raffy Tulfo kung ano ang kasambahay law, malamang sa malamang hindi niya masasabi yan na stupid law ito. Diba? Ano kaya yung feeling ng after ng hearing na ito, sa kanya nalaman na yung katabi niya pala na si Jingo Estrada, yung principal author ng kasambahay law. Diba? At tingin ko, nung hearing na ito, hindi dito napahiya. Siyempre, si Jingo Estrada, ang napahiya dito ay ito mismo na namimintas na si Raffy Tulfo. Pangiti-ngiti na nga lang itong mga senador, di ba? Mga kaibigan, ngayon, aanalisain nating mabuti kung paano mag-grandstand itong si Raffy Tulfo. At ang salitang mahirap mga kaibigan ay gamit na gamit na. Gamit na ang salitang mahihirap, kababayan nating mahihirap. Diba? Matagal pa ang eleksyon. Stop muna sa grandstanding. Pag-usapan kung ano yung nararapat. Ano ba yung dapat na gawin ninyo na batas, lalo na ikaw, Raffy Tulfo, kasi ikaw nga, ang dami mong reklamo. Pero ano na ba ang batas na inaipasa mo simula nung nakaupo ka? Diba? Kung may nagreklamo dyan sa Raffy Tulfo in action mo, diba? Ang dami mong reklamo, dinadala mo dyan sa Senado. Pero meron ka bang naisip na batas? Diba? Para sa mga nagrereklamo na iyan. Kasi para sa akin, hindi sapat yung tulong mo na dadalhin mo yung problema na inireklamo dyan sa Raffy Tulfo in action. Dadalhin mo dyan sa Senado para pag-usapan, makapag-grandstand ka. Dapat ay meron ka nang naiisip na batas bago mo dalhin ang mga reklamo, na iyan dyan sa Senado at pag-usapan ninyo ng mga kapwa mo senador kung ano yung dapat na batas na pwede na makaresolba sa mga reklamo na yan. Di ba? Ngayon,
Pag-aralan natin mga kaibigan kung paano nag-grandstand itong si Raffy Tulfo dito sa hearing na ito. Oh, sige. Sino sa kanila ang aminin mong tao mo? Sige, magagaling sa'yo. Turo mo sa akin yung sabib na aminin mong tauhan mo. Whether sa tindahan o kasambahay. Turo mo. Sino? Si Patrick, si GM, Patrick. Okay, si Patrick. Kuya Dudong, So si Patrick, worker mo o kasambahay mo? repre rin po, taga pa ng baboy. Tsaka si Nanay. So ano tawag sa worker? Opo. Okay. Patrick, magkano ang sweldo mo? Nag-start po ako doon 7.5. Magkano ang arawan mo? Nasa 200 po may. 200. Magkano eksakto? 7.5 po. Hindi, magkano? 200? Kasi 264 ang noong 2020 daily. Doon sa Mindoro. Magkano? 264 ba? Okay, sige. Habang tinitin mo yung listahan mo, meron ka bang benefits? May SSS, Pilot Pag-ibig ka? Wala po. Okay. Teka, nababayaran ka naman, excuse me. Nababayaran ka naman? Opo. Buo ang sweldo mo? Hindi po kasi po may mga bali po. May mga? Bali. Okay, minus di bale. I-minus mo yung bale. Doon sa sweldo mo. Kompleto na tatanggap mo? Opo. Okay. So, ngayon, tinitipan niya kung magkano yung sweldo niya. Talaga eksakto. Si Patrick, inamin mo na tao mo, worker mo. Now, bakit wala siyang SSS, PhilHealth, Pag-ibig at batas yan? Nasa batas natin yan. Bakit? Sige, lumapit ka pa, pabulong ka sa lawyer mo. Your Honor, yung mga is nila na kulang ay minasampa na po sa amin sa dole. Ano po? May yung mga is po nila at saka yung sinasabi niyo po, nakakulangan ng mga benepisyo nila ay minasampa na sa amin sa dole. No. Bakit hindi mo sila kinuna ng SSS? Eto na naman si Raffy Tulfo. 'Di ba? Eto na naman yung no niya. Pakinggan niyang mabuti, no? Yung paliwanag nito ni Mrs. Ruiz. Hindi ko dito kinakampihan si Ruiz, mga kaibigan. Kung nagkasala siya, dapat niyang pagdusahan kung ano yung mga pagkakasala niya sa batas. Pero yung rason niya dito, dahil Senate hearing ito, hindi ito proper forum. Wala ito sa husgado, mga kaibigan. Ngayon, tinatanong niya lang. No, dapat magtanong lang siya at i-accept niya kung ano yung paliwanag. Ang paliwanag ni Mrs. Ruiz dito, kung ano man yung kakulangan sa sahod nila ng mga employees niya, no? Naisampa na sa dole. Ibig sabihin, kinasuhan na itong si Mrs. at Mr. Ruiz, itong mag-asawa na ito. Pero bakit aalungkatin pa ito ni Raffy Tulfo? Natural kung ano yung sabi ng lawyer niya para maprotektahan yung investigasyon, 'di ba, ng korte. Hindi dapat sagutin yung mga bagay-bagay na gustong marinig nito ni Raffy Tulfo. Kasi kung naisampa na yung kaso, hayaan na lamang sana yung korte ang humusga, 'di ba? Kung ano yung nararapat na dapat para sa kaso dito kay Mrs. Ruiz. Di ba, mga kaibigan? Kasi hindi naririnig ni Raffy Tulfo yung gusto niyang sagot, kaya no siya. Bakit aalungkatin pa yung nakasampa na? Nakasampa naman na pala yung kaso. Kinasuhan na sila. Nireklamo na sila. Di ba? Pilot Pag-ibig, bakit wala sila? Your Honor, nung start niya 7.5, sunod na buwan po agad, mataas agad ang sahod niya, 9,000. Hanggang ngayon po, 10,000 na po. No, it doesn't matter. Kahit na 100,000 ang isahod mo sa kanila, again, nasa batas natin, kailangan may benefits na SSS, PhilHealth, Pag-ibig ang lahat ng magagawa. Regardless kung magkano sweldo na pag-usapan ninyo. Your Honor, yung kulang po, ano po yung kulang namin, inasa dole na po yung aming No, pakisagot lang. Bakit hindi Ayaw niya talagang i-accept. Ganyan ang way, no, ni Raffy Tulfo para makapag-grandstand siya. Hindi niya talaga i-accept yung paliwanag. Madali naman naintindihin
na naandun na sa dole yung reklamo. Di ba? Ibig sabihin may kaso na. Bakit aalungkatin niya? Bakit kailangan gusto ni Raffy Tulfo kung ano yung tanong niya? Yun din ang dapat na sagutin. Wala kang karapatan na kontrahin siya. Di ba? Kung ano yung itatanong niya, kahit nasa korte na yan, dapat mong sagutin. Kasi kung hindi, di ba, ikukulong ka sa baba ng Senado. At yun na nga ang nangyari, mga kaibigan. Pakinggan natin yung iba pa. Kinunan ng SSS Pilar Pag-ibig si Patrick na inamin mong empleyado mo na kinonfirm niya, yes, totoo, empleyado ako. So bakit hindi mo kinunan ng benepisyo na nasa batas natin yon? Pakisagot lang. Lawyer, bulungan mo pa na maayos, kulang pa yung bulong mo. Bulungan mo, kulang bulong mo sa kanya. Hindi, pakisagot lang. So nag-violate ka ng batas by not giving Patrick the benefits na sinasabi sa batas natin, nakasal sa batas natin ng SSS Pilar Pag-ibig, meron kang violation. Lumabag ka sa batas natin, sa labor law natin. Sa palagay ko, mga kaibigan, hindi si Raffy Tulfo ang nag-judge, no? Hindi siya yung hindi siya yung tamang tao na magsasabi kung kailan lumalabag ng batas ang isang tao hindi na akusado. Diba? Kasi sabi nga nito, diba? Sabi nga ng akusado na si Mrs. Ruiz ay naandun na sa dole. Ano kaya yung dapat na batas na maisasapasa, maipapasa, ni Raffy Tulfo tungkol dito? Diba? Hindi yung nandito at gigisahin niya ng gigisahin itong akusado. At kapag hindi nakuha yung gustong sagot, ikukulong sa baba. Di ba? Your Honor, yung kung ano man po yung pagkukulang namin, isasagutin naman po namin kasi may kaso naman na sa dole. So ibig sabihin, inaamin mo na lumabag ka sa batas, sa labor law natin. At meron ng kaso sa dole. Ano ibig sabihin may kaso sa dole? Nagdemanda sila sa'yo? Nagreklamo sa dole? Yung kakulangan po namin sa... Hindi. Nagreklamo sila sa dole? Hindi talaga maintindihan ni Raffy Tulfo. Sinabi na nga na may kaso na sila. Inireklamo na sila. Nasa dole na. Di ba nasa dole na ho yung kakulangan tungkol doon sa mga sahod. At sabi nga nung employee, mga kaibigan, itong lalaki, na hindi buo yung nakukuha nilang sahod. Kasi nga may mga advance na sila. So, hindi ko dito kinakampihan itong si Mrs. Ruiz. Kasi nga, sabi ko nga, kung nagkasala talaga siya, kailangan niyang pagdusahan kung ano yung pagkakasala niya. Diba? Pero nakakabali ang mga employee niya. Diba? Yung mga trabahador niya nakakabali. Ibig sabihin, meron din pala na konsiderasyon itong si Mrs. Ruiz. Kasi kung ibang employer, hindi pwedeng magbali ng sahod. Antayin mo kung kailan ka magsahod. Di ba? So, galing mismo sa trabahador nito ni Mrs. Ruiz na dahil kaya hindi buo yung sahod na nakukuha nila dahil nakakabali sila ng sahod. Nakakautang sila. Di ba? Tatawagan ko ulit dahil kapag nagsinungaling ka ulit, pakukulong na kita, hindi na sa baba, kundi sa city jail na. Sa maniwala kasi hindi. Kasama yung mister mo. May notice of conference na po kami sa dole. No. Yung, di ba nag-violate ka? Opo. Okay. So dahil sa violation na yan, ano yung natanggap mo mula sa dole? Ikaw ba ay pinuntahan ng dole? O nagreklamo ba sila sa dole? Kaya nakatanggap ka ng notice sa dole? Hindi, siya po dapat magsagot. Tulfo, how long will your questioning still? Naman po. Sir,
Your Honor. Answer that? Can you answer that? You're being assisted by your lawyer. Pwedeng pakisagot na. Nakikinig naman dito ang Department of Labor. Dito ho ito po, si Director Satumba. Ako na magtanong sa labor. Siya talaga eh. No? Siya talaga lahat eh. Ma'am Satumba, Director, meron po siyang natanggap daw na notice for violation ata from labor. Ano na-trigger po noon? Bakit po siya nakatanggap? Okay, thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Nung malaman po namin yung kwento ni Ma'am Erly, nag-moto proprio po na inspection ang Dolly Mimaropa, ang field office namin noong August 11, at pinag-submit po ng mga proof of compliance yung ating mga employers, no, kasi base sa findings ay yun nga po, wala silang records do sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS Pag-ibig at PhilHealth sa worker, 13th month pay, lahat po ng mga benefits, no? At yung nakaschedule po ito, Your Honor, ng 2 mandatory conference bago mag-issue ng compliance order ang DOLE. September 12 po, hindi sila sumipot, wala pong, at September 19 po, ang pangalawang conference. Pagkatapos ng 2 conference na yun po ay magka-issue Okay, ng so in compliance short, order. lahat ng empleyado nila ay walang benefits at sinadya nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hearing. Opo. Okay. So far, ano po dito sa inyong investigasyon? Pero sir, ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yon. Kasi Right. sila, baka po yung iba ay wala na nung time na yon eh. Pero hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila sunod. So anong violation? Doon sa violation nila, anong kaparusahan ang ipapataw after na makomplete yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan at yun po ay kailangan I-compute. nila bayaran. And then anong parusa? Sa Anong parusa? Ay, grabe talaga itong si Raffy Tulfo, mga kaibigan. Napaka-demanding niya. Kung ano yung trabaho ng DOLE, eh yun lamang. Diba? Ngayon, ang maghahatol kung ano yung dapat na parusa sa nagkasala, diba? Ay korte. Hindi Raffy Tulfo. Diba mga kaibigan? Kaya nga pag may kaso, dadalhin sa korte. Yung judge ang hahatol. Diba? Pero si Raffy Tulfo, ang gusto niya eh. Anong parusa? Napaka-demanding, parang yung tingin niya sa, alam niyo yun, yung kinakaya-kaya. Alam niyo yun, minsan nagkakakwentuhan ang mga magkakaibigan, halimbawa. Tapos ikaw medyo nainis ka dun sa isang tao. Parang, di ba? Yung parang ang tingin niya sa mga tao ay napakaliliit. Di pa nga nakakapagtapos ng kanyang mga sinasabi. Katulad nito, itong representative ng DOLE, hindi pa tapos sa kanyang mga sinasabi. Sumasabad na kagad itong si Raffy Tulfo. Tingin niya sa sarili niya, siya yung laging nasa taas. Siya yung laging dapat mapakinggan at siya yung dapat na laging masunod sa lahat ng gusto niya. Anong parusa? Stop. Ito, Mr. Chair. Pinastop niya. Magsasalita itong representative ng DOLE, stop. Pinastop niyang magsalita. Tatanong-tanong ka, Raffy Tulfo, tapos ayaw mong mapakinggan kung ano yung kanyang paliwanag. Diba? Ito na nga yung tanong mo, sagot mo. Ikaw na talaga. Grabing pag-grandstand ito, mga kaibigan. Sobra. Raffy Tulfo, malayo pa yung eleksyon. Huwag masyadong mag-grandstand. Halatang halata na eh. Halatang halata. Diba? Sabi ko ito stupid law. Ayan na. Qualified, sandali lang po. Stupid law daw. Stupid law. Diba? Sorry. I mean, Nag-sorry ka hindi pa. patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong.
Pag si amo nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Grabing pagsigaw yan, mga kaibigan. Sa palagay ko, yung tainga ni Jinggoy Estrada na siya yung principal author ng kasambahay law na ito. Diba? Mabait pa si Jinggoy Estrada. Kung ako ang naandyan, hindi pwedeng ganyan-ganyanin mo yung batas na naipasa ko. Diba? Nakakapagtaka din hindi siya sumagot. Ay, saglit muna. Huwag mong sabihan ng stupid law. At saka huwag mong sabihin na hindi patas ang batas. Kasi kung ang kasambahay daw nagnakaw, no? Qualified theft. Pero kapag ang employers, 'di ba, hindi makukulong. Parang hindi naman totoo yung mga sinasabi ni Raffy Tulfo dito. At naniniwala pa rin ako, mga kaibigan, na pantay ang batas natin. Pantay ang batas sa Pilipinas kahit ikaw pa ay isang employer. Kahit amo ka pa, kung nagkasala ka, talagang mahahatulan ka ng batas. Paano kaya nasasabi ito ni Raffy Tulfo, no? Wala na ba siyang pakialam sa mga taong nasa paligid niya? Basta gusto niya lang na masabi kung ano yung nasa isip niya. Kahit hindi niya napag-aralang mabuti at hindi niya alam kung ano yung napapaloob dyan sa kasambahay law na iyan. Diba? Diba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano pang pagnanakaw, na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo, at kapag nalaman ng dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Imposible yan, mga kaibigan. Imposible yung sinasabi niya. Raffy Tulfo, mahiya ka naman dyan sa principal author. No? Ng kasambahay law. Maraming natulungan ng kasambahay law. Diba? At maayos ang kasambahay law. Ikaw lang talaga ang hindi nakakaintindi. At ito na ang qualified theft na ito. Diba? Bakit pinag-aawayan ninyo dyan? Sino-sino ba ang mga hindi nakukulong na mga amo na nagnakaw sa sahod ng mga employers, ng mga employees? Diba? Makapag-grandstand lang talaga. Hindi ko kayang mapakinggan yung ganitong mga, mga kaibigan, yung ganitong tumataas ang boses nang wala man lang na walang nilalaman yung sinasabi. Hindi mo na kailangan na sumigaw, Raffy Tulfo, dyan. Nakakarindi. Kasi hindi naman yan hindi naman yan na wet market na nadadala sa sigawan. Mas papakinggan ka at papaniwalaan ka ng mga tao kapag mahinahon yung boses mo. Hindi yung lagi kang pasigaw. Naririnig ka naman nila. Sinisigawan mo yung dole, yung representative ng dole. Halos kainin mo na sa galit mo. Diba? Kung ako ang representative ng dole, saglit lang, dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Diba? Meron tayong batas na dapat sundin, hindi dapat ikaw ang nasusunod at wala kang karapatan na sigawan ako. Diba? Dapat ganyan. Yung mga nandyan na resource person, kapag tinawag kayo, dapat marunong kayong, huwag kayong magpasindak. Kasi sinisindak lang kayo ng mga taong ito na mapagsamantala. Gusto talaga nila na makapag-grandstanding lamang.
mapansin lamang ng mga tao. Kasi ang ibang tao, hindi na nila tinitingnan kung tama o mali ang sinasabi ng isang politiko. Magmura lang, sumigaw lang, bilib na sila. Diba? Para sa akin, hindi katanggap-tanggap yung sumisigaw ka dyan. Diba? So, yan lang mga kaibigan. Ayaw ko na nga mapakinggan pa ang ganitong hearing na may mga sumisigaw, resource person lamang, sinisigawan niya. Kung may reklamo siya at meron siyang alam, diba, na dapat maparusahan, dalhin sa korte. O kung hindi pa siya, no? Hindi pa siya kumbinsido, edi magpasa ka, Raffy Tulfo, ng batas. Kung ano yung batas na nararapat para sa mga isinisigaw-sigaw mo. Diba? So, yan lang mga kaibigan, ako pumuli silo ang inyong ka-informative. Mabuhay.